Mga basketball, nandito naman po tayo para mag-review ng dalawang bad boy. So, ikukumpara po natin silang dalawa. Itong lalaro. So, simulan po natin. Ito po ang PG3 at ang Game 6. So, ito po ang itsura ng dalawang sapatos. Okay, bilisan po natin. Magsimula po tayo sa traction. Ang traction ng PG3 ay circular pattern. No? Ang Game 6 naman ay yung traditional herringbone. So, on a clean court, pareho silang may good bite, aggressive bite. Pareho silang may squeak, pero pag squeakiness yung pinag-uusapan, napakaingay po ng Game 6. So, sa mga gusto ng maingay na sapatos, ito po sobrang high pitch yung kanyang squeak. Ito naman, may good squeak din po yung PG3. So, pareho po silang maingay sa court. Dusty court, nagpipick up sila pareho ng dust. Pero, hindi naapektuhan yung PG3. So, ibig sabihin yung PG3, clean and dusty, wala pong pagkakaiba. Ito po, medyo nagpipick up siya na mabilis ng dust at kailangan mo ng constant wiping. Ito po kahit hindi nyo i-wipe, wala pong experience na slippage. Ito, kailangan nyo pong i-wipe from time to time kung dusty yung pinaglalaro nyo kasi hindi siya ganun kumakapit kapag may dust. So, traction, ibibigay ko ang weight ko doon sa PG3. Pagdating naman sa cushion, ang cushioning setup ng PG3 ay zoom. Yung zoom niya po ay sa 4 foot. Ito po yung may kulay na to. Ito po yung laki ng zoom na nilagay po sa PG3. Pagdating naman po sa Game 6, ito po yung pinakabago nila, yung light stripe. So, ito po yung pinalit nila sa old na Dame signature shoe, yung bounce, which is heavier po yun kaysa dito sa light stripe. So, sa pagdating sa cushion setup, comfortable sila pareho. Mararamdaman nyo yung gaan, no, parehong sapatos. Yung zoom ng PG3 mararamdaman nyo sa 4 foot na malambot. Yung heel naman niya na foam ay malambot din po. So, impact protection is okay naman. Pagdating naman po dito, gustong-gusto ko po yung setup ng Game 6 kasi napakalambot ng kanyang light stripe na cushion and then mas lower to the ground po yung pakiramdam dito ng sa Game 6. So, mas mababa po yung pakiramdam po dito sa Game 6. So, cushion, itatay ko po sila. Sa support and lockdown, pareho silang walang problema ako naramdaman. Isip ko lang po dito sa Game 6 ay yung mas mababa siya kaysa dito sa PG3. So, watch out po kayo dun sa heel support. So, kailangan po ng heel support kung meron po kayo suotin nito. Although, hindi naman po siya ganun kadelikado kasi yung Adidas po, kung titignan nyo, mas malapad po siya ng konti kaysa sa Nike. Yan po yung difference. So, hindi naman po siya basta-basta may sprain kung talaga. Yung PG3 naman, hindi siya ganun kalapad. Pero wala naman ako na experience na sprain na ako dito nung nilalaro ko ito. So, support and lockdown nila, i-rate ko sila ng pareho. Pagdating sa materials, ang materials ng PG3 ay mesh. And then, mesh din po yung Dame na may halong mga synthetic leather na nakapalibot. So, ang ayaw ko lang po dito sa Dame, yung tang niya. So, manipis po siya. Ayan po. Samantalang itong PG3 ay well padded. Tapos, madali rin pong isuot. Yung PG3. Ito, madali rin naman siya. Kasi may unique pull tab din po siya. So, para siyang madaling suotin. Kanya lang ito manipis po yung tang.
So, yung lacing system naman, pareho ko rin silang gusto kasi yung Dame, pag hinila mo lahat, sasama na siya hanggang dun sa dulo. Then, ito naman, yung round na lace ng BG3, kapag hinila mo, hindi na po siya lumuluwag. So, pareho po silang maganda pagdating sa lacing system. So, materials, siguro pareho sila. Hindi sila ganun ka-premium looking. So, i-rate ko po sila ng pareho. Pagdating po sa durability ng outsole, ang PG3 ay medyo manipis. Mas makapal po ng konti yung Dame. So, durability siguro mas lamang yung Dame 6 po sa durability ng kanilang outsole. So, mas okay to gamitin sa outdoor kasi medyo mas matigas po yung rubber niya. Unlike dun sa PG3 na medyo manipis. So, siguro, once in a while, pwede nyong gamitin sa outdoor pero wag lagi kasi mas madali masisira yung outsole ng PG3. Pagdating naman sa fit, so yung fit ng PG3 ay true to size, slightly narrow. So sa mga wide footer, watch out po kayo. So kung medyo malapad po yung paa nyo, pwede kayong mag half size up dito sa PG3. Pagdating naman sa Dame 6, yung haba niya medyo mas mahaba siya kaysa sa Nike yung sukat niya. And then, mas malapad siya. So, okay po to sa mga wide footers. And then, ako, nag-9 up ako sa Dame 6. Pero mas roomy po yung sa toe area ko. So, mas maganda kung Adidas yung bibilihin niya, mas maganda maisukat niya. Kasi, bukod sa malapad yung Adidas, mahaba siya ng almost 1/3 sa regular na Nike na sukat. So, yun po yung kaibahan ng fit nila. So, okay. Pagdating naman sa aesthetics, so, actually, yung PG3, hindi siya ganun kaganda tignan. Hindi siya attractive na shoe. Pag nakita niyo, hindi siya attractive. Pero napakaganda po ng performance. Ito naman, unang tingin mo, ma-attract ka. Maganda kasi yung unique yung design. Pag sa malayo, magkahiwalay na kulay yung sa lateral side tsaka yung dito. So maganda po siya tingnan. Tapos may rootless pa siya na nakasulat. So aesthetically, mas attractive to tingnan sa PG3. So yun po. Pagdating naman sa presyo, mas mahal lang po ito ng konti. Ito po, 5,995. Ito naman ay 5,795. So, yung PG line po, isa sa paborito ko, tsaka yung Dame po. So, isa sila sa magagandang performance ng mga na basketball shoes, no? So, yun po. Overall performance, ang hirap. Siguro, mas PG3 po ako. So, depende po sa inyo kung anong experience nyo sa Dame 6 at maaaring iba yung experience nyo rin sa PG3. So, paki-comment po sa comment section kung anong experience nyo sa dalawang shoe na to. So, for now, sa dalawang to, pareho ko silang paborito, pero mas binibigyan ko po ng weight ang PG3. So, yun lang po guys. Abangan nyo pa po yung ibang shoe review ko. Yun lang po. God bless and stay healthy. Mabuhay.